Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Infinix GT50 Pro. At ang laman ng box, yun, nice. This is a GT Mag Charge Cooler 2.0. And ito na yung cooling niya or cooler. Feeling pa lang at yung bigat, premium na, solid. And then we have the power cable, yun. So yun lang po ang kasama. Tabi mo natin yan dyan. And then we move on sa phone. Ito na yung accessories. Okay, wait lang. Babalikan natin yan. And we have here some other literatures. The casing. This is plastic hard case. Hindi po siya jelly case. This is hard case. At meron na rin lagayan ng magnetic cooler na ito. Uy! At malakas po ang magnet niya. Oh. Then we have the phone here. 45 watts charging brick. Yun! And the USB Type-C to Type-A charging and data cable. Yun, no? Yan. So ito po mga kasama sa box. Okay? Ngayon, umpisahan natin. Focus na tayo sa smartphone. At ang itsura niya. Ooh! Super cool! Ang ganda! And finally, the first boot. Yun. Infinix. Let's go. Okay, setup ko muna and then balik ko kayo, okay? Skip na tayo papunta sa detalyadong review. Diretso na natin to sa detalyadong review. Let's go! Hello, what's up? So, this is the Infinix GT50 Pro after 2 weeks. Actually, more than 2 weeks na yata. Pero matagal na. Matagal ko na siyang ginagamit and yes, na-enjoy ko na siya. Tested na rin. Actual test at mga results. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Again, this is the Infinix GT50 Pro detalyadong review. Sulit ba ito sa pera nyo? At solid ba itong gaming phone? Pag-usapan natin yan. Let's go! So, unang-una, let's start with the specs. This is currently running on Android 16, XOS 16 po yan. Again, MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 4nm po yan. Octa-core na up to 3.25 GHz clock speed. Now, ang GPU naman ito is Mali G720 with 7 cores GPU, 1.3 GHz naman ang clock speed niyan. Okay. Now, kakaiba itong Infinix GT50 Pro kasi mayroon pa siyang isang extrang chip, ang N1 network chip, which means meron siyang dedicated na gawa mismo ni Infinix na network chip for your mobile data na dedicated chip. Alright? Now, papakita ko sa inyo yung speed test din yan mamaya and other features. Okay? So, kung gusto nyo pang basahin itong specs, pause nyo lang yung video or screenshot nyo at ako'y tutuloy na sa detalyadong review. Sa build and design. Well, obviously, this has gaming feel, gaming vibe, at look at that. Oh. May pa LED na, meron pang patubig sa loob. Hindi po yan normal na patubig. That's actually a coolant. Okay? Ang tawag ni Infinix yan is Hydroflow Liquid Cooling Architecture. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung actual performance yan. But look at that aesthetic. Yan ang design ng gaming. Okay? So solid na solid. Hindi ganun kakapal. Kung ikaw ay enthusiast ng mga gaming phone, this will feel right at home with you. Solid yan. Alright? Now, we have here the Infinix GT branding. Dito sa gilid lang ngayon. No? Yes. And some metallic design na texture na surface, pandagdag sa gaming aesthetic. We have 2 cameras here and sa taas meron po tayong infrared blaster for remote controls. We have noise cancellation microphone, the Dolby Atmos branding, a dedicated speaker dito sa taas. Sa kaliwa wala po nakalagay. Sa kanan nandito po ang mga GT triggers, both left and right po yan. Pag nilalaro nyo, magagamit nyo po yan. Hindi lang actually for gaming. You can actually customize this for other purpose like sa camera and so on and so forth. But I prefer using this sa gaming lang talaga. The volume rocker, the power button. And sa baba, nandito ang main speaker. We have the USB Type-C 2.0, the main microphone, and the SIM tray slot. Alright. And of course, we have dual SIM dito. Nano SIM card po yan. Dual SIM, non-expandable storage. Yun, no? So, ang gamit ko is Smart 5G SIM card. And mamaya papakita ko sa inyo actual speed test. So, para sa build and design, bibigyan ko to ng verdict na 9 out of 10. Yes, that's the design of a gaming phone. Hindi mo may pagkakamali na gaming phone yan eh. So, gusto ko yung gumagalaw na yan. Actually, pag in-off mo yung screen, di ba ngayon gumagalaw yan kasi naka-on ang screen. Pag in-off mo, kusa siyang bumabagal. See that? Very slow na yung movement niya. Siyempre, hindi naman totally makokontrol ni Infinix yung mga bula na gumagalaw. But as soon as in-open mo yung screen, naglulumikot na agad yan, okay? So that means nagtatrabaho na agad itong Hydroflow Liquid Cooling Architecture na to, okay? But anyway, now, lipat na agad tayo sa performance.
Okay, sa performance, umpisahan muna natin sa Antutu para may idea kayo, okay? So, yung pinakahuling Antutu test na ginawa ko is 1.9 million na score. That score of GPU, mas mataas ang score niya kaysa sa CPU. Dito, alam mo talaga na high mid-range ito at talagang panlaban din yung chipset. Okay, now, ano ang translation niyan sa gaming mismo? Sa Mobile Legends, sinet natin siya sa ultra settings, okay? And also, since available na rito sa settings siya ang 144 FPS, sinet na rin natin doon. So, ang nakuha natin is 165 FPS, sumobra pa nga. Stable po siya at 38 degrees Celsius. Yes, hindi po nag-overheat dahil dito, okay? And of course, sometimes doon sa games na yon, ginagamitan din natin syempre ng itong GT Mag Charge Cooler ni Infinix. Alright? Syempre, para may kabit yan, kailangan yung case mismo para talagang kapit na kapit. Okay, now tuloy tayo. Sa Honor of Kings, sinet natin siya sa max FPS and ultra graphics. Syempre, nakakuha pa rin tayo ng 120 to 125 FPS. Temperature, 36 degrees Celsius. Yes, hindi po nag-overheat sa game na to, kaya chill lang talaga. Sa League of Legends naman, sinet natin sa custom high graphics and 120 FPS. Nakakuha naman tayo dito ng slightly mababang 90 FPS but still super smooth pa rin po yan. At nakakuha rin tayo ng temperature 36 degree Celsius sa isang oras. Okay? Now, lipat na tayo sa medyo mas malakas-lakas na game. Sa Call of Duty Mobile, sinet natin siya sa medium graphics, ultra FPS. Sa medium graphics, ultra FPS, nakakuha tayo ng 90 FPS sa Battle Royale. Ang smooth na nun. 90 FPS sa medium graphics. Okay? Now, tinignan ko kung maitataas ko pa yung FPS. Nilipat ko siya ngayon sa smooth graphics and ultra FPS. Ito nakuha natin. Nakakuha tayo ng 144 to 160 FPS. Sobra-sobra pa nga na FPS ang nakuha natin pagka sinagad mo yung smoothness sa graphics. Tapos, sagad-sagad din sa FPS settings. Now, sa Garena Delta Force naman, sa mga naglalaro po nito, sinet natin siya sa smooth graphics and 120 FPS. Super nice na nakakuha pa rin tayo ng 120 FPS, but this time medyo tumaas ng konti na yung temperature at 41 degrees Celsius. Okay? Sa Diablo Immortal naman, sinet natin siya sa high settings and 60 FPS. Slightly demanding ito. Run at 60 FPS pero at least ang temperature 39 degrees Celsius lang. Sa PUBG Mobile naman, sinet natin siya sa balanced graphics and extreme plus FPS. Guess what? Nakakuha tayo ng 115 to 120 FPS. Stable po yan at 39 degrees Celsius in 1 hour. And finally, sa Where Winds Meet, ito pinakamabigat sa lahat. Sinet natin siya sa high FPS and low graphics. To be fair, nakakuha tayo ng smooth at stable na 28 to 30 FPS. At ang temperature, 38 degrees Celsius in 1 hour. So solid na rin in terms of thermal throttling. Okay? Again, mas makukuha nyo yung solid na thermal management kung gagamitan nyo ng phone cooler na ito. Kasi talagang magkasama sila. So, as you can see, meron tayong gumagalaw na liquid sa loob. Again, this is HydroFlow liquid cooling architecture ng Infinix. Ngayon, habang itong liquid na to ay kinakalat niya yung init sa phone, it doesn't mean na nawawala na yung init. Siyempre, kinalat niya lang yon. So, what you should do para matanggal agad ang init, gamitan nyo po nito para ilalayo niya yan. Okay? And ito po ang tip ko sa inyo kapag gagawin nyo po ito para mas effective. Huwag nyo pong gagamitin ito kapag mainit na yung phone. The best time po na para gamitin ito is bago kayo maglaro, paandarin nyo po muna ng 2 to 3 minutes. Yes, para ma-establish nyo yung lamig and then saka po kayo maglaro. Alright? And just so you know, kung hindi ko pa nababanggit, this supports bypass charging. Oh, yes! Ito ang kauna-unahan yata sa technology ng smartphone, if I'm not mistaken. Kapag sinaksak nyo po ito sa USB Type-C niya, aandar po ito of course. Pero at the same time, napapaandar niya to, pwede niya rin i-charge ito. I-turn on nyo lang po yung bypass charging dito sa settings. Punta lang kayo sa battery settings, sa mismong settings po yan. Punta kayo sa battery and then go for battery health and charging. Make sure bypass charging ay naka-on dito. Okay? Supposed to be, kita nyo, wireless charging gamit ito. While at the same time, umaandar po yung cooler. And kinakalat naman ng HydroFlow liquid cooling architecture. So, the best way talaga na para mapalamig ito at take advantage nyo yung effect nung itong liquid cooling na to na nasa loob ni Infinix is sambayan nyo itong fan cooler na to na ang tawag ay Infinix GT Mag Charge Cooler 2.0. Yes! Solid na solid po ito. Kung ayaw nyo naman na mag-charge siya so wirelessly, pwede nyo pindutin. Quick lang, isang pindot lang dito sa gilid. May button po yan kung di ko po na ipakita sa inyo kanina. Pwede natin i-off
pindutin lang natin ng 2 seconds. Ayun. So wala na. And then kung gusto mo ulit i-on, isang pindot lang na mabilis. Wireless charge. Again, pipindutin lang po siya 2 to 3 seconds para ma-off ang wireless charging. Wala nang charging. Again, ito turn on. Isang pindot lang na mabilis. And here we go. Wireless charging na agad siya. Okay. Dito sa XBoost AI, XBoost AI, you can activate the performance mode and then pwede nyong i-access yung mga features niya. And nandito po ang GT Trigger actually na settings. See that? Alright. Ang GT Trigger niya, kung di ko pa nababanggit sa inyo, is nandito po sa taas. Left and right po yan. And accessible din po siya kapag gamit nyo yung mismong case na kasama sa box ni Infinix GT50 Pro. So kahit po naka-case yan, is meron talaga siyang design for that na maabot ng daliri natin. Okay? For the gaming performance niya, considering sa dami ng features niya and plus that GT Trigger, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. This, the Infinix GT50 Pro, gets an 8 out of 10 sa mga test ko. Okay? Now, speaking of bypass charging na nabanggit kanina, sa battery naman tayo. Sa battery, meron po itong 6,500 mAh na battery. Rated po yan up to 1,600 cycles. Supported din to ang 45 watts wired charging and 30 watts wireless charging. So, pag ginamit natin tong kanyang phone cooler, 30 watts wireless charging ang nadi-deliver nito. Kaya all the more reason na meron dapat kayo nito. This GT Mag-Charge Cooler 2.0. Okay. Now, Infinix claim na meron itong AI battery self-healing technology which every 200 cycles daw, the system triggers a low current sequence to redistribute lithium ions and repair micro damage. So, kusa po siyang nagre-repair base kay Infinix, but that remains to be proven pa after maybe 1 to 2 years from now kung okay nga talaga siya. Pero right now, that's the battery technology that Infinix promised na nakalagay dito sa Infinix GT50 Pro. And hindi lang po yung wireless charging ang may bypass charging ha. Of course, meron din itong bypass charging wired and we can actually check here din sa settings. I can show you battery and sa charging. Ito, bypass charging, pwede mong piliin kung all scenario, that means all the time, kahit hindi gaming, pwede mo siyang i-turn on. Or pwedeng i-activate mo lang ang bypass charging when gaming. See that? Yes. Okay. Now, syempre, I know curious din kayo sa 6,500 mAh, gaano ka-reliable naman yan sa actual usage. So, sa PC Mark test natin, matutuwa kayong malaman na sa half brightness, half volume with mobile data, nakakuha tayo ng matikabong 14 hours and 14 minutes. That's again, half brightness, half volume with mobile data. So, makunat po siya kung gagamitin nyo lang ito sa mga office nyo, sa bahay nyo, yung hindi kailangan ng sobrang bright na screen. Alright? Now, sa full brightness naman, full volume with mobile data, nakakuha tayo ng average na 8 hours and 44 minutes. So, almost 9 hours. Okay? This result ay nakadepende sa dami na naka-install sa smartphone mo. Mas maraming social media, syempre iba yung result niyan, and less lang yung social media, mas light at hindi ganito na maraming pinapagalaw. Well, I'm sure mas tataas pa or mas kukunat pa yung battery kapag hindi ganito yung setup nyo. Na ang dami ng social media, may mga live wallpaper pa ako. So as for the battery, since napakadaming features ng smartphone na to, deserve naman siguro nito na bigyan ko ng 9 out of 10 sa battery rating. 9 out of 10. Solid. Okay? Now, lipat na tayo sa display. Sa display, this has 6.78-inch, 1.5K AMOLED po yan. Yes, this is AMOLED. 93.18 screen-to-body ratio po yan. Supported niya ang 30Hz to 144Hz screen refresh rate. Pero yung 30Hz na yan, nakukuha lang natin sa always-on display. So kahit pa paano makakatulong din yun sa pagkonsumo ng less battery, 30Hz. Okay? Itong screen na to ay mayroong Corning Gorilla Glass 7 eye protection, 700 nits to 1,600 nits high brightness mode. Yes, ginamit natin ito sa tanghaling tapat, and supported din ito up to 4,500 nits peak brightness. Pag sinilip natin sa kanyang settings dito, yes, we can see here, high brightness mode, supported yan dito, that's 1,600 nits. Again, pagka HDR mode naman, makukuha nyo yung 4,500 nits na peak brightness. Up to 2,304 Hz PWM dimming, yes, meron din po siyang PWM dimming. Supported dito ang 10 multi-touch. Supported din ito ang Widevine Level 1, Full HD po yan sa Netflix. And kung usapang ganda lang din naman ng kulay at buhay na buhay, well, tingnan nyo na lang kung gaano kaganda ang screen nito. So kapag nanood kayo rito, kaya Netflix man yan or YouTube with HDR mode,
solid po rito. Kung meron kayong mga high definition 4K movie files, solid din manood dito. This has some good flagship level din na display. It goes without saying 8 out of 10. Bibigyan ko to ng rating display. Alright. Now, lipat na tayo sa camera. Sa camera, meron tayong 50 megapixel wide. Supported po niya ng OIS. And the second camera is 8 megapixel ultra wide. Okay. Sa harap naman, meron tayong 13 megapixel f2.2 wide front camera. And sa mga picture na kuha niya, actually very good yung depth of field niya. Great contrast din. Saturation, nice enough. Hindi masyado matapang. So, no need to edit much of the images. Presyo di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o flagship, lahat may tala. Sa low light shots, very usable naman ng mga kuha. So magagamit nyo po ito both sa araw at gabi. Solid na, pwede na, and ready to upload na anytime sa mga social media accounts nyo. Yan. Kita nyo naman yan, di ba? Now, sa video recording naman, supported nito ang 4K at 60 FPS sa rear camera and 4K at 30 FPS naman sa front camera. So, both supports 4K video recording. Yung 60 FPS nasa likod lang talaga. And of course, sample. So, this is 4K 60 FPS. Siyempre, lalakad lang tayo. Mukhang solid naman yung stabilization niya. Very nice. So, very good for vlogging. So, kamusta naman yung microphone? Paning tayo ng konti. This is 60 FPS again. Alright. Kamusta again yung microphone? Now, sa mga vloggers naman dyan, mga travel vloggers especially, magagamit nyo to. Meron siyang dual video recording din. Okay? So that means both rear camera and front camera, pwede nyo gamitin na sabay para ma-showcase nyo yung kung ano yung nakikita nyo. Magandang view man yan ng lugar. And then you are still in the frame, kita ang mukha mo using the front camera. So, dual video for vloggers. Okay? Ang kuha naman po niyan is 1080p at 30 FPS. So, hindi lang very good ito for gamers, very good din po ito for vloggers. Okay? Ang rating naman ito, 8 out of 10 for the camera. Alright. Now, lipat na tayo sa audio. This stereo speaker and like I said kanina, Dolby Atmos po ito. Tuned by Dolby Atmos, and of course solid ang sound dito. And if I show you the settings, actually nandun yun. Okay, Dolby Atmos plus, if you click that, and dito you can choose actually kung anong trip mo na scenarios. And then this phone actually supports din ng in-ear monitoring. So USB Type-C po na mga IEM, pwede niyo pong gamitin dito. Alright, and of course the speaker test. So, I'm sure hindi talaga na-capture ng recording microphone ko yung ganda ng speaker nito. But, let me tell you na maganda po at malinaw po yung kanyang speaker. Okay, not the loudest nga lang, pero good enough for slightly bigger room. Pwede. Yeah, supported naman ito ang Bluetooth 5.4, kaya kung meron kayong mga malalaking speaker dyan or earbuds, not bad. Solid na solid dito. Okay, so sa audio, 8.5 out of 10 since maganda talaga yung quality ng kanyang speaker. Plus that IEM support is very nice. Now, sa connectivity, like I said, meron siyang Bluetooth 5.4. Meron din po siyang NFC, FM radio. Yan, makita nyo sa screen. And then, just so you know, dito sa connectivity na to, this Infinix GT50 Pro has special chipset na nilagay si Infinix. Self-develop nila itong N1 network chip nila.
supposedly enhances signal strength by 60% in weak network environments. Tapos, meron siyang 12 times high performance antennas in a 360 surround layout. Now, ano ang translation niya sa actual na usage? Well, I can show you now actually. So, right now, we are using mobile data. And so, sa mga matagal na nanonood dito sa channel, open natin itong speed test mismo na app para talagang solid. Is alam nyo na 10 Mbps lang po ang nasasagap dito na internet. And let's see kung ilang Mbps ang masasagap ni Infinix GT50 Pro. Okay, let's see kung anong pinaka-result niya. 10 Mbps, yun yung average. Kaya pa kayang itaas. And we're up sa 18 Mbps. So again, average na data rito sa mga normal na mga smartphones is 10 Mbps. So 18 Mbps, that's actually good. No, actually better yan. So not bad. Legit yung claim ni Infinix. Second test para sure. Ayun, meron pa nga tayo. Umakyat pa nga. Hindi lang 18 ngayon. Umakyat pa tayo ng 25, 26 Mbps, 27, and finally 28. Akit pa ba ng 29? Give me 29. No, that's 28 Mbps. So again, ang normal na nasasagap dito na internet ng mga smartphones, nakita nyo na mga previous reviews dito, mga around 10 to 15 Mbps, best na yon. But this one can get up to 28 Mbps, which means this has good reception talaga dito sa area namin. So, at least dito sa area namin. I'm not sure kung ano yung magiging score sa inyo, but this one, actually, goods na to. Kasi again, 10 Mbps ang regular dito ng mga mobile data signal. Sa Wi-Fi naman, well, as you can see dyan sa video, kayang-kaya niya masagap yung solid buong-buo kong 800 Mbps Wi-Fi subscription dito. So, wala po akong reklamo pagdating sa Wi-Fi. Very good po yung kanyang Wi-Fi reception. Solid. Now, para sa mga tropa nating riders dyan, ang GPS accuracy nito is good news. 2 meters po, excellent. And ginamit ko na to sa pagra-rides ko. And yan, solid po talagang pagliliko. Almost real time din po naliliko siya dito sa maps. So, highly recommended na ito ang gamitin nyo rin sa mga tropa nating riders. Kung afford nyo naman, why not? Diba? Gaming, maganda ang GPS, and then okay din yung camera. So, Infinix GT50 Pro yan. Alright. Now, kung hindi ko pa nababanggit, this supports 4G, LTE, VoLTE, 5G, and VO Wi-Fi. Yes, VoLTE, VO Wi-Fi supported dito. By default, naka-off po yung VO Wi-Fi. So, you can turn this on sa mismong mobile settings niya kung madalas kayong gumagamit ng Wi-Fi connection sa bahay niyo especially. Right? Now, sa connectivity, bibigyan ko ito ng 8 out of 10 ratings. Other features niya, meron po itong Pholax AI. Yes. So, ginamit natin yung AI niya saglit. Also, hindi lang Pholax actually ang pwede nyo gamitin dito. Infinix now allows other AI models. Like, pag inactivate mo yung AI ng Pholax, nakikita nyo yung pindutan na yan, you can actually choose whether to switch to DeepSeek, ChatGPT, Gemini, Meta AI, and Grok. Okay, so hindi madamot si AI. But, by default, of course, Pholax po ang ginagamit dito sa Infinix GT50 Pro. Pero meron na tayo ngayong option na bigay ni Infinix. Alright? Also, maganda malaman nyo na meron itong 5 years software support from Infinix. Yes. So, there is that. Now, sa verdict. For gaming, this Infinix GT50 Pro delivers naman right on target. Okay? Although hindi man flagship chipset ang gamit niya, pero ang dami niyang flagship features. And actually, some first-of-a-kind technology din na nilagay sa smartphone na to. It can game, and with the supporting accessories, this phone can definitely perform. Yes, lalo pag gamit nyo to. Kasabay nitong liquid cooling technology na to. Very solid na po ang performance na makukuha nyo. Okay? Camera is good, especially for vloggers/gamers out there. So, pang vlogger, gamer, pwede ito, sabay. Pwede na. Sa battery, impressive din po ang kanyang advanced bypass charging features at may kakunatan din kahit paano yung nakuha nating result. Actual result po yun, hindi tayo nanguhula dito. Lahat po ng pinakita ko sa inyo is actual test, actual result, hindi natin hinulaan, hindi yung may masabi lang tapos wala namang maipakitang ebidensya. Nakita nyo lahat ng ebidensya. So, when I say yun ang result, yun talaga ang result. At hindi ko sasabihin yung hindi ko nakitang result. Maganda ang result, maganda ang sinabi ko. Kung pangit ang result, sasabihin ko kung pangit. Okay? So, I'd say Infinix GT50 Pro, bibigyan ko to ng rating na 8 out of 10 sa mga nakuha kong result. Okay? Now, sa tingin mo boss, sulit ba sa'yo ito? Pag-usapan natin sa comment section. Again, this is the Infinix GT50 Pro. By the way, this Infinix GT50 Pro will launch ngayong June 10, 2026 around 8 p.m. Manila time. Okay? That means magiging available po siya sa probably Shopee, Lazada, and TikTok
around that same time. And kung gusto niyo mabili ito with discounted price, ito po ang magiging price niya and possible na maging promo price din. Okay? Yan. Now, kung interesado kayo, iwan ko mga official links sa video description. Hopefully, makakuha kayo ng discounted price. Lalo-lalo na kung makukuha nyo ito ng whole set talaga. Para sulit yung gaming experience nyo sa Infinix GT50 Pro na ito. Okay? Again, this is Rain Manguera. Usap lang tayo sa comment section. And check nyo na lang yung mga links dyan na iiwan ko. This is again the Infinix GT50 Pro. I'll talk to you again soon.